At syempre, iniimbitahan po namin kayo on February 12. Aagahan natin ang 2 araw, ang araw ng mga puso. Before Valentine's Day pa lang po, papainlove na po namin kayo sa pelikula namin, XX Lovers. Mamaya may mga tanong yata sila. Ganun ba? Oo. Syempre! Palakpakan mo natin, Marvin. Thank you. Grabe. Anong pakiramdam na sinusurpresa ka ni Marvin? Para kami nanonood lang ng GMK. Grabe, no? Ako na-weird doon ako doon sa feeling na weird na in a good way. Dahil ilang taon na rin ang ginawa ni Marvin to. Hanggang ngayon parang yung mga kundingan parang ano din Pero yung mga titigan nyo ba? Okay, wait, kalma lang. Yung mga titigan nyo ba, sinong unang bumibigay? Ako ata. Ay, bigla na nga ako. Ako ata. Alam mo, can we do a titigan challenge? Tignan natin. Sige nga. Parang may mga magulang ako na sabi, go, Marvin! Uy, yung mga sinain nyo. Joke lang. Okay, ata, sige, tignan natin. Titigan challenge. Ate ko, sino unang bibigay? Ready? 1. Hindi kayo dyan. 1, 2, 3, go! Wala, sanay na sanay! Ay! May point sa mata. Naiyak si Jolina. Grabe! May sore eyes daw siya. Okay. Masaya tong gabi to. Magkukwentuhan tayo tungkol sa inyong pelikula. May makasamahan tayo sa press. Nandito kayo. They're gonna be asking questions. Pero meron tayong sorpresa na makikita for the very first time. Yes. Pwede bang kayo na ang mag-intro nito, Marvin and Jolens? Go, love team. Well, of course, produced by Project 8, And Cornerstone. Siyempre, directed by JP Habak. Sama na natin si Loisa dito. Anak, halika dito anak. Itong anak ko. Anak, ang ganda-ganda lang na-produce namin ni Jolina. Kung ang Project 8 at si JP Habak ay na-produce ang Marjo movie na XX Lovers, tingnan niyo naman ang produkto. Napakaganda ng anak ni ko. Marjo. Ang ganda ng face. Jolina, pwede pa tayo umisa. Kung ganito lang yung maganda. Umisa pang pelikula? Ito naman. Nasa gateway mall tayo, no? Nahihiya si Loisa. Dito ka anak sa gitna namin. Kasi ito ang anak namin. Wala tayo sa Quiapo. Ayan. So, ang ganda-ganda po ng anak namin. Ang galing-galing niya po sa pelikula. Kaya sana papanoorin niyo. And speaking of the film, sabi ko nga, si JP Habak, si Christine, our writer, and of course, The dashing! The dashing. Look at that. Direct on it. Ang ganda ng nag-produce nilang pelikula. And this movie actually, alam ko kung gaano kahirap gumawa ng pelikula ngayon. Hindi mo na lang kasi iniisip gumawa ng pelikula, iniisip mo kung paano mapupunta ang mga tao sa sinihan. And I think they did a very, very good job na pagsamasamahin itong lahat ng elements na to para makagawa ng isang pelikulang papalabas sa sinihan. So, wait lang, pero syempre blessed din tayo dahil kung hindi dahil sa mga sumusuporta at sa nagmamahal mula noon hanggang ngayon, nahihintay ito. Sabay-sabay lang natin ito hinintay. Kaya eto na, nagawa namin ito para sa inyo. Kasama kayo sa pag-iisip namin kung bakit namin ginawa itong pelikula na to. Kaya ito ay para sa ating lahat. Panoorin po natin ang trailer ng XX Lovers. Yeah. Maraming salamat kahit Wednesday, nandito kayo, sinaselebrate ang love with us. Grabe ang outfit, ha? Wala to, hindi ako naganda. Lato. Direct JB! Ayan, hello, maraming salamat sa pagpunta. Lalo na sa mga ka-MF, mga laman ng podcast, thank you sa support. Okay, simulan na natin ang ating kwentuhan. Direct Tonet, Direct JB Christine, kanino nagsimula ang kwento ng XX Lovers? Hindi, actually, nag-start yung
si Marvin at Jolina sa pelikula. Matagal na, 2019, 2018 pa. Pero iba pa yung kwento doon. As in, ibang-iba, hindi pa siya romantic comedy. Tapos nung nag-usap-usap ulit kami ni Marvin at Jolina pagkatapos ng pandemic, parang naisip namin, mas maganda na kung babalik sila doon sa isang konsepto, isang pelikula kung saan natin sila minahal. Which is the quintessential romantic comedy. As in, nakakatawa at nakakakilig. Kaya bumalik kami sa square one. As in, clean slate. Tapos saka kami nag-isip ng kwento na bagay talaga sa kanila. So yung kwento na yun, sinulat yun ng dalawa ni Christine. Yes! Christine, paano naging proseso mo in writing it? Kasi knowing na rom-com royalties ang kwento na gagawin mo. Siyempre, nauna kinabahan talaga ako. Kasi OG, love team, tapos kinalakihan namin. Wow! Grabe po! Iba po yung feeling talaga, yun po. Pero, yun po, ang binanggit nga po ni Director Net, actually, ang naging challenge po ni Director Net is mag-stick kami kung ano po nakilala ng Marvin and Jolina. Which is sila lang po actually parang bihira lang po yung ganun yung kayang magpakilig at kayang magpatawa ng sabay. Oh! At the same time po, dapat syempre may maturity na. Hindi na lang basta pakilig, dapat may lalim. So yun po yung naging challenge po sa pagbuo ng kwento na to. Ano naman naging challenge kay Direct JB in directing Marvin and Jolina? Yung challenge, kasi bata pa lang ako pinapanood ko na sila. Kasi mga... Direct naman. Wait, parang sa ganun. Parang hindi compliment yun ha. Hindi, pero ano ba? Pero seryoso, parang kahit hindi pa ako nag-work sa industry, parang sila na yun, Jolina and Marvin na yung... Sila na yun. So, nung in-offer sa akin ng Project 80 na Tonet yung pelikula, parang naging full circle siya. Kasi yung first film ko, yung Drop I Love You, tungkol sa best friend and I love sa best friend. And ang laking inspiration ng Love Sita Okay ka lang dun sa pelikula ko ngayon. Oh! So, to have this project, tapos sina Jolina, si Marvin, si Loix, at si JB, sobrang yun yung challenge, kung paano ko mabibigyan ng justice yung material at yung binibigay na acting ng mga artista. So, Galing, pero job well done. Nagawa mo, Direct Net, and Christine. Before we start the Q&A with our friends from the press, Marvin, Jolina, pag narinig niyo yung sinasabi niyo na kayo ang inspirasyon namin, pinapanood namin kayo noon, ang sarap gawin ng kwento, kayo yung Loves Kita Okay Ka Lang, naging inspiration namin noon. How do you feel? Ako kinikilig ako kasi sila ngayon yung alam nila kung ano yung nangyayari ngayon, alam nila kung ano yung mga dapat na napapanood na rin, and iba na rin yung ideas niyo ng paggawa ng pelikula at ng storya. So parang pag nasasabi na inspirasyon kami at yung naging proyekto namin, parang ang sarap ng feeling. Then nung ginagawa namin yan, hindi naman ako nung ginagawa natin yung mga movies natin, hindi ko naman inisip na parang may example ko. Hindi parang talaga in-enjoy. So in-enjoy ko na talaga yung movie na kasama si Marvin, yung storya, ang ganda, para talaga dun sa edad namin ng time ngayon. So, masarap yung feeling. Ako, minsan hindi pa ako makapaniwala baka minawala nyo lang ako, yung mga ganun. Pero, minsan hindi na namin tinitignan ni Marvin or hindi namin pinapanood kung ano yung naging eksena namin. Kasi ako, basta makita ko lang sila direct, tsaka mag-react sila or maiyak sila or matawa sila, kiligin sila. That's it, pansin. Yun na yun. Okay ka na doon, parang gano'n. Marvs, ikaw? Nung umpisa nakaka-challenge, kasi parang since pinapanood nila yung pelikula na namin dati, kinikilig sila, natawa sila, nag-enjoy sila. Nakaka-challenge kung paano namin gagawin sa edad namin ngayon. Na parang tamang timpla na nakakakilig pa rin, pero hindi nakaka-umay kasi tatanda na nito, gano'n pa din. But seeing their reactions, pag nag-shoot kami, kasi kami ni Jolina, pareho kami na ayaw namin pinanonood yung sarili namin. So parang, that's why we give the full trust to the people that we work with. Na pag natawa sila, parang titingin na kami, parang maganda yung ginawa natin, okay.
So, naging ganun yung proseso namin. So, hanggang matapos na yung pelikula, hanggang sa pinanood na namin yung edit nila. So, doon namin nasabi na parang hanggang sa trailer nga kanina na parang, oh wow, I think we made the film na magugustuhan ng mga tao. Uy, pero totoo yung sinasabi mo yung parang ayaw niya ng cringy kind of kilig. Dapat yung may maturity na, gaya ng sabi ni Christine. Okay. Alright.